J. Viana. Yan. Sige po, magandang hapon po sa lahat. Great day sa bawat isa po. No, bigyan mo muna ng masarap na bati yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, masaya ako, nandito ka ngayon. Parang hindi naman, di ba? Okay, yung masaya po nakangiti. Tama ba? Okay. Lalo po kung katabi niyo yung asawa niyo o pamilya niyo, tropa, dapat po nakangiti tayo, masaya tayo. At kung alam niyo po, yung katabi niyo man, hindi kayo masaya, merong masayang-masaya nandito yan ngayon. Masayang-masaya si Lord nandito yan ngayon. Amen? No, okay, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Tuloy natin yung palakpak sa Lord. Yan. Okay. So, bago lang po ako magtuloy, kapatid, banggitin ko lang po, yung church po ngayon, since nung May po nagsimula tayo ng Plan 40, no, kasama po yung mga leaders natin. Ano po yung Plan 40, Pastor? We are desiring na we reach out to people. Yun po yun. We share the love of God. Kaya po yung mga kapatid ngayon ay naglilinis ng buhay, nagsusuko ng kanilang buhay sa Panginoong Jesucristo. Nilalapit nila yung kanilang sarili sa Diyos at nagtatalaga sila. No, kanina po, ginawa po natin, every Sunday po, simula po, pwede nyo pong tanungin yung nag-invite sa inyo, pwede po kayong mag-join. We are nasa church-wide po tayo, nasa prayer for 3 po tayo. Kanina po ginawa, kaninang 12:30 po ng Sunday, doon natin dinadaanan yung ating pong lesson about sa prayer for 3. No? But kung ano po, hindi kayo nakarating, tanong nyo po yung sa leader nyo o yung nag-invite po sa inyo, paano po ninyo madaanan yon. Ano po yon? Dito po yung mga kapatid na nagpe-pray po sila ng 3 at yung iba po more na mga tao that they are praying for people na madala po nila sa Panginoon. Okay? So, ibig sabihin, meron pong purpose yung ating pong pagdalo. Tama po? So, 3 bagay, bakit natin ginagawa to? Ano yung ginagawa? Yung PIP. Ano yung PIP? Una, nagpe-pray. No, pinagpe-pray yung mga tao na, of course, buksan ng Panginoon yung opportunity for them to come to know the Lord Jesus Christ. Maybe for some of them, pamilya nyo po sila. Maybe for some of them, ay mga malapit sa puso po ninyo. Okay? Na gusto nyo po na magbahagi na ng mabuting balita at maging kaisa natin sa pananampalataya. Yung I, ano po yung I, Pastor? Kasi PIP, ano yung I? Is invite. Ang goal natin, di lang natin sila ipag-pray, goal din natin, ma-invite natin sila sa church, sa cell group, no? Sino po rito, by the way, meron po bang mga first-timer tayo? First-timer? May first-timer? Ayun, palakpakan natin ng Lord sa buhay ng first-timer natin. Welcome po. Meron pong second-timer. Yan. Second time, nakarating. Second time, meron. Third time. Third time. Ayan, third time. Grabe, palakpakan natin ng Lord. Yan. Okay, may fourth time. Fourth time. Ayun, all-timers. Malamang all-timers na, no? Okay, so salamat sa Panginoon. Palakpakan natin ng Lord. Grabe, no? Ayan. Welcome po sa mga first time natin, second timer natin, third timer, fourth timer, fifth timer, all timers. Welcome po sa lahat, no? Yun po yun. We pray, and we don't just pray, we invite people. So yung mga pinagpipray po, no, kung maganda po, meron tayong pinagpipray. May purpose bakit tayo nandito ngayon. Dahil ang sabi ng Lord, go and attend church. Yun lang po ba sabi ng Lord? Hindi po, lahat tayo tinawag ng Panginoon for us to go to our next level. So that's why we pray, we invite, and we, yung huling P, we preserve. Ano po ang preserve? Of course, we consolidate people, we teach them yung mga basic na dapat po, lessons na dapat daanan ng mga new believer na dapat po na daanan so that we will go to our next level. Okay, so again, ano po yung 3? We pray, we invite, we preserve. No, alam niyo po yung mga leaders po ngayon, nagre-ready po sila. No, some of them po ay
nagpe-pray ngayon. Some of them po, bago pa po ito, nagfa-fasting na po sila. No, iniingatan po nila yung kanilang buhay, yung kanilang relationship sa Lord, kasi nagde-desire sila na magamit sila ng Panginoon. So, ngayon po, gusto ko lang announce sa lahat, we are on our conquest mode kasi kaya po nakita nyo, may mga first-timer tayo, may mga second-timer tayo, may mga timers tayo ngayon. Bakit? Kasi po, ang mga kapatid po, nagde-desire po. Totoo po ba kung ikaw ay anak ng Diyos, tulad ni Jesus Christ, ang goal mo, mag-make ng disciple? Tama po ba? Hindi lang umattend. Tama po? So, yun din yung goal natin sa ating church. Hindi lang tayo attender, kundi magpunta tayo doon sa level natin. Kaya sabi ng Panginoon, come, follow me, I will make you fishers of men. Meron talaga pong process tayo. Pero nagsisimula, umaattend muna tayo. We come, we follow, maliliit na bagay. Then eventually, we desire for us to become fishers of men. Meron pong process na ginagawa yung Lord. And we're so thankful sa church natin, meron tayong process. Kaya po meron tayong life class, meron tayong School of Leaders. By July po, mag-start na po yung ating life class. Wow, grabe, no? Palakpakan natin ng Lord doon, no? By July po. Okay, kaya kung kayo po ay hindi pa po kayo nagla-life class, hindi nyo pa po na-experience yun, kasi sa life class, nandun po yung encounter. Yung kaya ina-encourage ko po, kung hindi pa po kayo nag-life class, mag-life class po kayo kasi nandun yung encounter. Ano po yun? Encounter po is a retreat, no? Na doon po natin ma-experience deeper at doon tayo magsimula na yung heart natin tumibok para sa Panginoong Hesus. Amen? Lalo ko yung katabi mo, yung dating niya ngayon, parang hindi niya naintindihan kung bakit nandito siya sa church. Lalong kailangan mo mag-encounter, lalong mo kailangan mag-life class. Okay po ba yun? Kasi it's not about the class, it's about life. No? Okay? So, doon po ay baguhan ng buhay. Doon po yung mga miserable, nakikita nilang mahalaga po pala sila. Yun yung mga tingin nila, mga malulungkot, doon po nila nakikita na mayroon palang kapayapaan at kagalakan sa Panginoon. Okay po ba yun? Kaya po kung hindi pa po kayo nag-life class, I encourage you. Attend po tayo doon. Okay ba yun? Okay. So, again, nasa prayer for 3 po tayo. Nag-start tayo. Some of them po, mga kapatid, nagfa-fast na po. No? They are doing their fasting. Yung iba po maaga pa. And pwede natin contribute. Meron tayong mga social media. Tanungin niyo po yung nag-invite sa inyo, no? Social media detox. Yung wala mo ng social media. Pwede kung magpapalago ka spiritual. Mga worship music, manunod ka ng mga preachings, yung mga pampalago po natin. No? Yun po yung ginagawa ng iba. Wala mo ng mga social media, di ba? Minsan kasi, di ba, naubos na yung oras mo, nag-reels ka lang pala. No, nag-shorts, nagti-TikTok. Tama? No, nga pala, alam ko may gagawin ako, di ba? Pero instead, ginawa na lang natin, gamitin natin yung oras para tayo po'y magpalago sa ating pong spiritual na buhay. Okay ba yun? So, 3 bagay na gagawin natin habang tayo po ay nasa prayer for 3, nandito sa Plan 40. By the way, yung Plan 40 po natin, every Wednesday po natin ginaganap, yung ating prayer for 3, every 12:30 ng Sunday. No, 12:30. Punta na lang dito, 12:30 kung worship ng hapon. Okay, after worship, lunch muna, tas balik, 12:30 po tayo. No, 1 hour lang naman po yon for the Lord. Tama po? Sama-sama po tayo nagpipray sa mga taong dinidesire natin na dalhin sa Panginoon. Right? Okay? At tuloy po natin. 3 bagay. Pray, invite, preserve. Pastor, di pa ako marunong nung preserve. Kahit pray, invite, pwede. No? Okay, pray, invite. Bahala na si ate, si kuya, no, na magtuloy nung pangatlong P. Pero pag-aralan mo rin. Bakit? You are a disciple. You are a disciple. Kasi tinawag tayo ng Lord, hindi lang mag-go, but make attenders. Hindi. Make disciple. Kaya ibig sabihin, ang tinitignan din ng Panginoon, hindi yung number natin dito, hindi yung bilang natin. Ang hinahanap ng Panginoon, ilan dito yung disciple, ilan dito yung tunay na sumusunod sa Panginoon. Are you listening? Andiyan pa ba kayo? Okay, tuloy natin. So ngayon po, we are in our new series na yung title ng series natin, no, is The Turning Point. The Turning Point. No? Sabihin natin yung series natin, The Turning Point.
Okay, at yung title ng message series natin ngayon, yung title natin ngayon for the week 1 is Breaking Free from the Same Old Struggles. May mga same old struggles ba tayo na para bang umuulit? Para bang bumabalik? No? Sinuko mo na pero nandyan na naman. No, gusto mo nang magtagumpay, mag-go sa next level mo, pero bakit ganito na naman? No? So parang pinlanuhan mo na yan, di ba, na i-give up mo, pero bakit andyan na naman? Maybe mali yung strategy natin, kaya hindi tayo nagtatagumpay. So bago natin ituloy, pwede po ba magkaroon tayo ng declaration muna? Let's declare this because we will be engaging with the Word of God again. Pwede po ba natin i-declare to prayerfully na may pananampalataya? Because Word of God will change us, will transform us. Okay, sige po, ready na kayo? On the count of 3, let's declare this. Begin. This is my Bible. This is the Word of God. I am what it says I am. I have what it says I have, and I can do what it says I can do. Today, I will be taught by the Word of God. I boldly confess, my mind is alert, my heart is receptive, and I will never be the same again. In Jesus' name, amen. Let's have a word of prayer. Our Heavenly Father, lumalapit po kami ngayon sa inyo at nagpapasalamat po sa araw na ito. Panginoon, thank you dahil yung biyaya nyo, yung habag nyo ay bago araw-araw. Lumalapit po kami sa inyo ngayon, Panginoon, bilang inyo pong mga anak na nagtipon upang, Lord, andito kami, we are desperate dun sa tunay at tumatagal na nanatiling pagbabago. Lord, iningi ko po, mangusap po kayo sa puso namin. Panginoon, basagin niyo po yung anumang, o wasakin niyo po yung anumang mga tanikala ng kaaway sa amin pong buhay na pinapanatili po kami, na manatili kami dun sa dati naming buhay, dun sa mga dati naming mga struggles, Lord. At hayaan niyo po na yung araw na ito po yung maging araw ng breakthrough sa bawat isa. Lord, binubuksan po namin ang aming puso sa inyo at iningi ko po, Panginoon, na gawin niyo magmistulang matabang lupa yung puso ng bawat isa so that yung salita po ninyong ipapahayag ay maging binhi ng katotohanan na siya po magdadala ng pagbabago sa aming buhay. And Lord, we know na pag good yung heart namin, magmistulang good soil, Lord, tutubo, yayabong 30, 60, 100. And I pray, Lord, di yung minimum, di yung middle, but yung maximum, Lord, 100 and even more folds of blessing yung mapangyari sa inyo po, mana. Lord, binubuksan po namin ang puso namin sa inyo, ang aming mga isip. Sakupin niyo po kami, Panginoon. Salamat po. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. In Jesus' name we pray. And all God's people say, Amen and Amen. Again, magandang hapon po sa lahat. And we are po nasa first part ng ating message series na The Turning Point. No, The Turning Point. Ano po yon? No, alam niyo po kasi, according to the studies, majority po ng mga tao na gumawa ng kanila pong mga New Year's resolution, pagdating ng second week, hindi na po nila naituloy. Ngayon, kapatid, tanungin kita, June na ngayon, nasa kalahati na tayo ng taon. Tama ba? Kamusta yung New Year's resolution mo? Ibig sabihin, totoo yung studies. Kasi yung studies, 40 million people yung pinag-aralan, and majority of them, actually mga 98% of people na gumawa ng kanilang mga goals na babaguhin, aayusin na. Yung iba po doon, bumili pa ng notebook para mag-devotion. Yung 365, di ba pinost pa nila, nakalagay, Day 1 of 365. Naalala niyo yun? Naalala niyo yun? Noong January, di ba? Tanungin mo na saan na ngayon yung post niya. Hello po, di ba? Parang mga 7 over 365. Di ba? Grabe, no? Nasaan na?
Walang perfect, pero tignan niyo po, bakit? We try to change we try to make changes sa buhay natin, we try to make transformation sa buhay natin, pero maybe ang problema kasi mali yung strategy po natin. Kaya if you allow me, daanan po natin to ngayon, kasi po napakahalaga na maunawaan po natin na ang tagumpay po natin ay hindi nababase kung ano po yung ating lakas, kakayanan, yung ating pong yung will natin, but ito po ay nakabase kung ano ang kakayanan ng Diyos. And it's all because of the grace of God. Lahat po ng tagumpay natin. Kung tayo, remember, katulad po ng mga tinalakay natin nung nakaraan, we are not a physical being na may kaluluwa, kundi tayo po ay kaluluwa, a spiritual being na nilagay dito sa lumang katawan, na may katawan. Kaya kung ano man yung tagumpay na dapat makamit natin, hindi natin ito mapagtatagumpayan dun sa atin pong pisikal, sa galing, husay, lakas, talino, kakayanan, kundi mapagtatagumpayan po lang natin ito dahil po tayo ay gumalaw sa Espiritu. Only in the Spirit. Okay? Kaya po, kung gusto ko po na makita po natin to, napakahalaga that we focus sa Panginoon. Okay? Alam niyo po, vast majority po of us quit dun sa mga resolution, dun sa second Friday, according to the studies, second Friday ng January. Wala pa pong 14 days, mga 14, 15 days lang, nag-give up na. Yung iba doon, bumili pa ng mga gym, bumili pa ng damit pang gym, mga sando, mga pit na, Pero 2 linggo lang. Yung iba ron, kakain ako ng tama, magda-diet na ako. Di ba? Oo. Tapos nung nakakita ng masarap, tsaka na lang. Di ba? Tapos napunta pa sa, Mang Inasal, di ba? Only rice. Sabi niya, mag-low carb na lang ako. Pero kaya lang, yun yung naging problema, di ba? Na hindi na naituloy kung ano man yung dapat na ginagawa. Maybe because mali yung strategy po natin. Sabi sa katabi mo, ayusin mo kasi yung strategy mo. Kasi minsan parang nagsimula tayo, parang, woo, di ba? Grabe, January 1, grabe talaga, di ba? Pump up ka talaga. Pero along the way, nung nagkakaroon tayo, bumili ka pa ng planner mo, di ba? Bumili ka pa ng devotional notebook mo, di ba? Doon mo lalagay lahat. Pero eventually, nagkakaroon tayo ng problema. Bakit? Kasi po, we do things doon lang sa laman. Okay? Tignan niyo po, kung kayo po yung nakaka-relate doon sa mga sinasabi ko, tignan niyo po si Apostle Paul. Meron po, siya po yung nagsulat ng halos kalahati ng New Testament. At tignan niyo po kung ano yung masasabi po ni Apostle Paul. In Romans chapter 7, verse 15, 19 and 24, tingnan niyo ano pong sabi niya. I don't really understand myself, for I want to do what is right, but I don't do it. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. Gusto kong pumayat, pero ang sarap ng pagkain. Di ba? Okay. Gusto kong lumago, pero ang sarap matulog. Di ba? Sabi ng verse 19. Di ba? Yan yung mga kumanta pa, di ba? I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Di ba? Verse 19, I don't want to do what is wrong. Ayoko gawin yung mali. Pero yun yung nagagawa ko. Oh, what a miserable person I am. Sino rito nakaka-relate ka kay Apostle Paul? Minsan you are frustrated, disappointed sa sarili mo, nahihiya ka. Bakit? Hindi mo nagagawa yung mga bagay na dapat mong ginagawa. Nakaka-relate ba kay Apostle Paul dyan? Taas yung kamay, nakaka-relate kay Apostle Paul. Yan, salamat Lord, yung umaamin. Lord, palayain niyo po ngayon, pagpalain niyo sila ngayon in Jesus' name. Amen. Alam niyo po, totoo to, nakaka-frustrate po yan.
Diba? Kaya lang yung parang sabi mo, hindi na ako magagalit. Kaya lang yung anak mo nakatapon ng baso ng gatas, di ba? Doon pa sa carpet, no? O kaya sa kama, di ba? Para ka tuloy naging one championship fighter, di ba? Niyakap mo yung anak mo sa leeg nga lang, di ba? No, totoo pa, nakaka-frustrate, di ba? Parang gusto ko, hindi na ako magagalit for 2025. Grabe. 2 araw pa lang yung nakakaraan, di ba? O 2 linggo na hindi na natin, no? No, gusto ko mag-devotion. Grabe, kaya lang hindi. Nauna yung lotion, di ba? Kaya lang, tingnan niyo po si Apostle Paul, ganun din po yung feeling niya. Feeling niya, na-stuck siya doon sa kanyang kalagayan, no? Natenga ba? Yung nanatili siya doon, hindi siya umunlad. Kaya lang, ano yung mali? Di ba, ano yung mali? Hindi naman siya tamad, hindi naman din siya mahina. No, pero bakit nagkaganon? Alam niyo po kung ano dahilan, minsan, bakit hindi po tayo makausad doon? Remember, we are not a physical being, but we are a spiritual being inside this physical body. Kaya tingnan niyo po, kahit matulog ka na, pagkatapos mo matulog, di ba, akala mo pagod ka lang. Pero dahil ang problema mo kasi nasa kaluluwa, kahit matulog ka na, pagising mo, pagod ka pa rin. Amen? Kahit pumunta ka na, mag-outing ka na, o kaya uminom ka, wala naman nagiinom na rito. Wala na, di ba? Wala na nagbibisyo rito, wala na nagda-drugs dito, di ba? Kasi tignan nyo, ganun yung kaaway, palaging may daya. No? Tingnan nyo, mag-drugs ka para magaang, mahay ka, mawala yung lungkot mo. Pero pagkatapos mo, pag wala na yung tama, malungkot ka na naman. Kasi physical lang siya. Hindi kasi problemang physical yon, spiritual yon. So pag na-solve mo yung spiritual, doon ka maaayos. No, kaya tignan niyo po, ang problema kasi, no, yung tunay na pagbabago kasi, akala natin nandun sa behavior modification. Akala natin nandun yung solusyon. Pag binago ko yung ugali ko, pag binago ko yung galaw ko, pag binago ko yung doon sa behavior mo, yung habits ko. Pero kapatid, hindi yung habits ang kailangan nating baguhin. Remember, you are not a physical being with a soul, but you are a soul inside that physical body. Ano yung sabihin? Kaya kailangan, napakahalaga, we need to, yung tunay na pagbabago, we need to acknowledge, ito yung tunay na strategy dapat. Yung tunay na pagbabago nasa spiritual transformation. Ang kailangan na magbago, kasi talaga tayo, nilikha tayo ng Diyos. Diyos ay Espiritu, bilang anak ng Diyos. Kanilang ganda ng awit natin, no? I am a child of God. Di ba? You split the sea so that I would walk right through it. Tama po yun. Siya talaga yung gumawa ng paraan para sa atin, pero hindi natin makakamit yon in the physical level. Bakit? Kasi hindi tayo physical being. Yes, may lupang katawan tayo, pero totoo po, we are a spiritual being na nilagay dito sa lupang katawan. Kaya tignan niyo po, kahit anong gawin natin doon sa physical, hindi tayo magtagumpay. Bakit? Kasi hindi po kasi tayo physical being, we are a spiritual being. No? Kaya ang problema po, nagkakaroon tayo ng challenge doon kasi ang pilit nating sinosolve yung spiritual problem doon sa physical realm. Hindi po siya doon, nasa spirito po siya. Okay po ba yung mga kapatid? Ang babaguhin natin yung strategy natin. Kaya mo yan. Kaya lang ang problema, hindi tayo gumagalaw doon sa spiritual realm. Andun tayo palagi sa physical, magbabago ko, magda-diet ako, mag-gym ako. Palaging nandun. Never natin binigyan ng halaga yung spirit, yung value ng prayer, yung value ng relationship sa Diyos, pagbabasa ng kanyang salita, pag-connect sa community of believers. No? Gawin yung pinapagawa ng Lord for us to reach out sa mga tao. Ngayon po, nagpe-prayer for 3 tayo, nagpa-plan 40 tayo. No, yung mga leaders po, halos parang andito na po sila palagi sa church. Bakit? Kasi po, gusto nila po, they want to come to the Lord. Ang ganda, alam niyo po kasi, yung mga gawain katulad po nito, ito po ay pampaapoy. Pag-uwi niyo po, may apoy kayong dala. Pero responsibility mo, nalagyan mo ng panggatong para yung apoy mo manatili. No, yung iba po, Pastor, nanlalamig ako. May panggatong ba? Ginatungan mo ba?
Ay, naintindi po ba natin mga kapatid? No, hindi yung pag-uwi, ay, parang di naman Hindi, nilagyan mo ba ng gato? Nagtuloy ka ba? Nag-pray ka ba? Hinanap mo ba Panginoon? Di ba? Nagtuloy ka ba? Nag-connect ka ba dun sa nag-invite sa'yo, dun sa cell group? Kasi kailangan po may community. Si Jesus nga, nagtayo ng community. Tayo pa. Kailangan natin yun, di ba? Bakit? Kasi nga, man is not good to be alone. Amen? No, kaya nga po, binuwan ng Eva kasi kailangan ng community. Ang Diyos nga, community, Ama, Anak, Espiritu Santo. We need to acknowledge that we need the community. Kaya lang, sinusolve natin yung mga problema in the physical, not in the spiritual level. So, rito gusto mo, turo ko sa inyo ano yung secret para magtagumpay ka, magkaroon ng spiritual transformation. Alam nyo kung ano strategy? Saan kayo kikilos? Okay, sino rito gusto malaman yung strategy, yung secret? Taas yung kamay, gusto mo. Ay, wala. Ayaw. Ayan, gusto nyo? Okay, gusto nyo malaman kung saan tayo kikilos para tayo maging spiritual? Ready na kayo? I-take note nyo, ha? Sa spiritual. Saan? Sa spiritual. If you want spiritual transformation, you need to go and flow in the Spirit. Doon tayo gagalo sa Espiritu. Yung problema natin, hindi talaga physical yan. Spiritual palagi yan. Kaya lang, para magtagumpay tayo, we need to focus doon sa spiritual. Parang hirap isolve. Hindi, yung spiritual transformation ay mapagtatagumpay mo sa paraang spiritual. Amen? Alam niyo po, napansin namin, mga leaders, since nag-start po tayo na mag-pray, binalik natin yung congregational prayer natin na Friday. Dati po kasi puro Zoom lang, online. Binalik natin yung physical prayer natin. By the way, in-invite ko po lahat. Okay? May ginagawang maganda, milagro, Panginoon doon. Oho. Na nagpipray po na dito every Friday, 5:30 p.m. No? Every Friday, 5:30 p.m. Andito po yung mga kapatid, mga leaders, nagpipray po kami. At sumunod po, kinabukasan pa yun. 5:30 a.m. naman. Yung ating kaugnay network, yung buong Cavite po natin, yung mga kapatid natin dito sa Cavite. No, Zoom po yun, pero dito na po kami nagpipray. Naka-flash na lang po sa screen yung Zoom natin. No, at dito po tayo nagpipray. Then after po namin mag-pray po dito, pupunta po tayo doon sa atin pong lote, yung binigay ni Lord sa atin na lote, doon sa may, nakita niyo, sa may bakanting lote, sa may basketball court doon sa may area, sa may mga puno, nagpipray po kami doon ng mga kapatid. Bakit? Bago po tayuan nyo ng physical na mga hollow block, nagtatayo po kami ng mga spiritual na hollow block doon. Yung prayer po natin, yan po yung mga spiritual hollow block doon. Amen? No, doon yung may gagawing milagro yung Panginoon doon sa lugar na yon. Bakit? Dahil po may mga nagpipray. At napansin po namin, dati po parang ganun, nung nag-start po nag-pray yung mga kapatid, nakita nila gumano, no? No, yung graph po, nagbago po, even doon sa cell group level, personal life po nila. At sila po, kung hindi man po sa bunga, naging mas maugat po sila. Minsan po kasi hindi talaga bunga po agad nakita yung resulta. Minsan po pinapaugat muna tayo ng Panginoon. And balikan natin yung message po natin. Gusto mo ng spiritual transformation, hindi yan magagawa, maaabot sa paraang pisikal, kundi sa paraang spiritual. So alam nyo na solusyon? Alam nyo na kung ano strategy? That's why you need to be more prayerful. That's why you need to be more dependent sa Lord. That's why hindi pwede na hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Tingnan nyo po itong Romans chapter 7, verse 24 to 25. Ano po sabi rito ni Apostle Paul? Tingnan nyo. Sabi niya, who will free me from this life that is dominated by sin and death? Sino magpapalaya sa akin dito? No, sa laman, doon sa kasalanan. Sabi niya, thank God. Salamat sa Diyos. Ang sagot ay na kay Jesucristo. Amen? Buti na lang. Salamat sa Panginoon. Amen? No, bakit?
Kasi po, hindi natin kaya mapagtagumpayan sa sarili natin. Pero salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon. No? Kasi alam niyo po, kala natin yung behavior modification ang solusyon. Pero alam niyo po, pag sinabi nating behavior modification, babaguhin mo lang yung habits mo, yung ginagawa mo, hindi po yun ang magbabago ng buhay natin. Ang magbabago ng buhay natin, para kasi pag sinabi mong behavior modification, parang yung bubong nyo, butas-butas, tapos ang ginawa mo, pinintahan mo lang. Yung bubong, butas-butas, bulok na, tapos pinintahan mo lang. Ano mangyari doon? Di tutulo pa rin yun? Tama po ba? Pero nagagawin mo, palitan mo yung bubong, palitan mo yung yero. Bakit? Kasi yun ang gusto ng Panginoon na gawin sa atin. Hindi ka lang maggawa ng bagong o babaguhin mo lang yung ginagawa mo, kundi gusto ng Lord, baguhin ka. Ayusin tayo ng Panginoon. Hindi natin kailangan ng bagong habit. Kailangan natin ng bagong puso. Kailangan natin yung puso na umaapoy na para sa Panginoon, tumitibok na para sa Kanya. Alam niyo po, si Jesus, hindi niya gusto na maging good or better tayo. Ang gusto ng Panginoon, baguhin tayo. Maging best version ng ating sarili. Amen? No, kaya po nagkakaroon problema, sabi ko nga po kanina, nung nagsimula po tayo, no, minsan na-frustrate tayo, na-disappoint tayo. Bakit? Kasi baka mamaya, Lord, bakit samahan mo ako? Bakit hindi mo ako sinamahan? Ba't di naging matagumpay yung plano ko? Kasi nga, baka mamaya yung plano natin, better lang. Yung plano ni Lord, best. Sumama ka na lang. Sabi sa katabi mo, sumama ka na lang. Sabi sa katabi mo, tapikin mo yung dulo ng balikat, ng taong nasa kanan mo, sabihin mo, sumunod ka na lang kay Lord. Ang ganda ng plano ni Lord sa'yo. Hindi mo maaayos yan sa pisikal, kundi sa spiritual. Are you listening, mga kapatid? Diyan po ba kayo? Sa spiritual realm, hindi mo kayang maayos yung relationship. Sa physical realm, hindi mo kaya. Pero alam niyo po, sa spirito, nag-aayos ang Panginoon. Natutuwa po ako kasi may mga kapatid po na nare-restore yung relationship nila. Nagkakaroon ng pagbabago. Yung mga mag-asawa po maghihiwalay na, nire-restore ni Lord ngayon. Inaayos ni Lord. Bakit? Kasi po may mga bagay na hindi natin kaya sa ating sariling lakas at kakayanan, pero kaya ng Panginoon. Ano po ba talaga yung daan para po tayo magkaroon ng tunay na pagbabago? Ganito po, daan ng tunay na pagbabago, hindi po yung God, then me. Parang nagtitiwala ako sa Diyos, tapos tayo yung gagawa ng solusyon. Gagawin natin, gagamitin natin yung lakas, galing, husay, talino natin. Hindi po yon. No, kasi parang ano yan yung bubuhat ka ng mabigat na lamesa, tapos sabi mo, Lord, kaya ko na itong mag-isa. Hindi mo kaya mag-isa, ang bigat nun. Yung isa naman ito, not God, not me. Lord, di ba, parang yung una, Lord, kaya ko na to, kahit di niyo ako tulungan. Yun yung una. Yung pangalawa naman, Lord, kayo lang yan, magpe-pray lang ako, papanoorin ko lang kayo. Hindi po ganoon. Wala pong mangyayari din doon. Kasi ang gusto po ng Panginoon, no, ang gusto ng Lord, yung tunay na daan sa pagbabago, paano po yan? God through me. Involve si God sa pamamagitan mo. Sino rito nagpapasalamat kasi may ginamit na tao sa buhay mo, inanyayahan ka sa church, sinirang ka ng gospel, in-invite ka sa cell group. Taas yung kamay. Ha? So, ibig sabihin, may ginamit si Lord, si Lord yung gustong magbago ng buhay mo, pero ginamit niya yung kapatid. And through him, through you, through me, merong nangyaring pagbabago. Ito yung Lord, ang bigat ng table. Una, Lord, ako lang, kaya ko to. Kaya hindi mo na kaya. Yung isa naman, Lord, ikaw lang yan, mag-pray lang ako. Wala kang ginawa. Pangalawa, Lord, work through me. Lord, dalawa tayo magbuhat. Sama po ako sa inyo, Panginoon. Are you listening? Kaya po nakakayanan natin. Bakit? Kasi kasama natin ang Panginoon.
Sabi po ni Apostle Paul, 1 Corinthians 15, 9-10, bakit po siya nagtagumpay? Ano sabi po niya? Sabi niya, for I am the least. Siya daw yung pinakakulelat doon sa mga apostol. And do not even deserve to be called an apostle. Because I persecuted the church of God. Hindi siya karapat-dapat. Ang tingin niya, hindi siya talaga dapat. Pero alam natin, ang laki ng na-impart ni Paul sa pag-spread ng gospel. Siya nga yung ginamit para makarating yung gospel sa atin dito sa Asia. Pero sabi niya, hindi ako karapat-dapat. Pero sabi niya, verse 10, but by the grace of God, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako ngayon. Sa pamamagitan ng biyaya niya. Ibig sabihin, grace ng Lord. At sabi niya, His grace to me was not without effect. Ibig sabihin, pag yung biyaya ng Diyos, yung pinagtiwalaan mo as you do your part. Kapatid, palaging may effect yun. Palaging may dating yun. Sabi niya, no, I work harder than all of them. Pero sabi niya, not I. Ano sabi niya? Sinipagan niya rin. Pero hindi siya dumepende sa kanyang sipag at lakas, kundi sa grace ng Lord. Kaya sabi niya, yet not I, but the grace of God that was with me. It's not God, ako lang, or God, not me, but God through me. Kapatid, maybe kaya tayo na-frustrate, nadi-disappoint tayo, nag-set tayo ng mga goal, bumili pa tayo ng pang-gym natin, o kaya nag-download ka ng app na pang-fitness app, di ba? Tapos, bumili ka pa ng notebook mo para mag-devotion ka. Pero bakit parang kulang pa rin? Because ang pinili natin is behavioral modification. Hindi kasama si Lord. Are you listening? No, tayo lang. No, tayo yung gumawa. Kaya na-frustrate tayo. Kaya pag kinanta mo yung kanta ni James Ingram, emote na emote ka. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Huy! Bakit? Kasi nga po, you did your best, pero hindi ka kasama ng Lord eh. O iniiwan mo si Lord sa ere. Hindi mo kaya alam ng Diyos. But you relied on your strength. Ang galing mo kasi. Ang talino mo kasi. Ang husay mo kasi. Kaya minsan pinapahintulutan ng Lord yung frustration, yung disappointment. Bakit? Nag-rely lang tayo sa sarili nating lakas. Amen? Totoo lang po minsan, nakita ko na, sabi ko yung cell leader, may mga cell leader tayo na raise up, sabi ko parang ordinaryo, hindi naman ganun kagaling, pero masunurin lang. At dumidepende sa Panginoon, prayerful, hinahanap si Lord, pero merong magagaling, yung alam mo yung mga professional na, alam mo talaga may mga kakayanan sila, pero magtataka ka, iba yung kilos dun sa isa na hindi magaling, pero dumidepende sa Panginoon. Kesa dun sa magaling, na titignan mo sa physical level, ang laki ng magagawa, pero hindi. Bakit? Kasi po minsan, pahintulutan lang ng Lord, turuan po tayo to be more dependent sa Kanya. Kaya kapatid, yung success, kung ikaw po ay leader, yung success po natin, hindi sa galing lakas natin, husay natin, kundi sa ating pagtitiwala sa Panginoon. But of course, hindi si Lord lang, but through me, through you, through us. Goody goods? Tuloy ba natin? Alam niyo po, pinapatungkol ni Paul dito na yung biyaya na natanggap niya nung siya'y naligtas, yung grace that saved him, is also the grace that changes us. Yung magbabago sa atin, it's hindi yung galing natin. Kasi minsan, dumipende tayo sa grace ng Lord, kaya tayo naligtas, di ba? Kaya tayo napatawad, kaya tayo nalinis, kaya naranasan natin yung kapayapaan sa loob natin, at alam natin yung pangalan natin nakasulat na sa aklat ng buhay, dahil dun sa grace ng Diyos. Hindi sa ginawa natin. Kaya lang minsan, pinipilit natin na mababago yung buhay natin sa pamamagitan ng galing husay natin. Kaya nga meron nakakalungkot, si Jesus nga nag-disciple, di ba? Tama, go and make disciple. Meron ba naman nagsabi,
kaya ko nang i-disciple yung sarili ko. Ha? Saan galing yan? Kaya mo i-disciple yung sarili mo? Hello po mga kapatid. Andyan ba kayo? Si Paul nga, may discipler pa eh. Si Jesus, di ba? Nakita niyo po mga kapatid, at even yung mga disciples back then, yun yung ginamit sa kanya. Mga hindi nag-aral yon, pero tinatag niya itong mga taong ito, yung mga pinili ng Diyos, pinapakinggan niya yon. Kaya lang, pansinin natin, no? Hinihingi niya yung opinion ng mga yon. Kaya lang tayo, gusto nating magtagumpay sa buhay, pero dumidepende tayo sa physical. Gayong tinanggap natin ay biyaya. Huwag tayong dumipende sa laman, kundi dumipende tayo sa Panginoon, sa Espiritu. Andiyan po ba kayo mga kapatid? Ang sabi po ni Paul, hindi niya sinabing nagawa ko to sa sarili kong lakas, I did it by myself. Hindi ganun eh. Ang sabi niya, hindi niya rin sinabing ginawa ng Diyos nang wala ako. Anong sabi niya? God work through me. God work through me. Ibig sabihin, meron siyang bahagi, pero inilagay niya yung pagtitiwala niya sa Diyos. Hindi siya gumalaw sa physical, hindi niya nilagay yung pagtitiwala niya sa sarili niya, kundi sa Diyos. Kapatid, baka mamaya yung tagumpay natin sa finances natin ay nakadepende lang kung paano tayo didepende sa Diyos. Pwede kasing mag-budget ka, no? Pwede desire mo na mabayaran mo yung mga dapat mong bayaran, pero mahalaga merong dalawang bagay for you to really do yung victory mo dun sa spiritual transformation. And if you're writing down notes, sulat nyo to. Ano yung dalawang bagay na to, Pastor, para magtagumpay? Unang-una, bigyan mo ng lalim yung spiritual why mo. Yung purpose ng Lord. Hindi yung, bakit ka magpapapayat? Kasi para pagdating ngayon, no, summer, di ba, no, nakarang summer, bakit ka magpapayat? Kasi para pag sinuot ko yung swimsuit ko, no, pack na pack, di ba? Ay, talagang, di ba, wang kata. Ganun ba yun? Kaya nung tinamad ka na kasi mababaw lang yung dahilan mo. Pero kung ang reason mo, kaya ako magpapapayat, kasi templo ng Diyos to, kaya ako kakain ng tama, para humaba pa yung buhay ko. Hindi para lang makita ng tao, kundi para magamit pa ng Diyos yung buhay ko. Para po si Pastor, yun din yung reason bakit pinipili ko yung mga kinakain ko. Mas gusto ko po na ang gulay ngayon. Meron ba mga kasama ko rito yung gusto mo na prutas at gulay? Taas yung kamay. Mukhang may mga nararamdaman na to, kaya prutas at gulay lang, di ba? Okay? No. Hindi, bakit ko naman ginawa yun? Hindi para magpapayat, doon nag-lose ako ng weight. Pero bakit? Kasi Lord, ito'y katawan, templo ninyo to. Hindi akin to. At Lord, paano kung yung templong to ay patay na, may sakit na? Paano nyo pa magagamit ito? Marami pang taong gusto nyong maabot sa pamamagitan ko, I believe. Amen po ba? No, kaya po iningatan natin, nagkaroon tayo ng mas malalim na why. Bakit yung iba po, ang bilis mag-quit? Di ba? Bakit ka nag-life class? Kasi sabi ni Kuya, mag-life class ako. Ha? Kaya ang bilis mo mag-quit? Bakit? Yun lang yung dahilan mo eh. Hindi mo nakita na may greater purpose ang Lord. Iti-train ako ng Lord so that marami pang mga tao yung maligtas. That's a deeper purpose. Andiyan po ba kayo mga kapatid? Di ba? Kaya magkukwit ka kaagad eh. Bakit? Kasi yung purpose mo mababaw lang. Kasi andun si crush. Umabsent. Nag-away kayo. Naku po. Di si bak agad, absent ka kaagad. Bakit? Walang malalim na dahilan, hindi purpose ng Lord. Are you listening? Sabi sa tabi mo, kaya ka ba nag-quit? Ay, hindi, walang ganun dito. Amen? Na lahat dito nagtutuloy? O parang ganito, bakit ka pumunta ng church ngayon? Bakit mo ginagawa yung ginagawa mo ngayon? Ay, kasi dito yung tropa. Ay, in-invite kasi ako nung, mamaya daw, magja-Jollibee kami. Titreat daw nila ako, mamaya magpaparis kami. Kung ano man. Yun lang yung dahilan mo, kaya next week wala ka na. Pag may nagyaya sa'yo, no, pare, outing tayo. Ganun, outing ang yaya sa'yo eh. Kasi hindi mo nakikita na mayroong purpose yung Lord sa'yo. You need to have a
clear why. Yung purpose ng Diyos. Amen? Kasi kung hindi malinaw sa iyan, andito ka lang para for the sake, attendance lang. Kapatid, hindi tayo pupunta ng church for the sake of attendance. Kasi ang Lord tinawag niya, go and make attenders. Hindi po eh. Ang hinahanap ng Lord, disciple. Una, sabi niya, come, follow me, I will make you fishers of men. Ibig sabihin, sa simula, attender tayo, pero sa susunod, dapat follower na tayo. May mga maliliit na tayong bagay sinusunod, nagpe-pray na tayo, nagbabasa na tayo ng Bible, nagjo-journal na tayo, nagpapalago tayo spiritual, no? At di-desire ka, I will make you. Ibig sabihin, may proseso, may training. Kapatid, napakapalad natin sa church natin, may training. No, may live class tayo, kaya kung hindi pa po kayo nag-live class, may live class po tayong parating sa July. Tanungin nyo yung nag-invite sa inyo, paano ko makarating doon? Kasi nandun sa live class, andun yung encounter. No, ang laki po na ginagawa ng Lord. Ako po personally, binago ng Lord yung life ko. Pastor na ako, nung nakarating ako na encounter, ang galing po ng Panginoon. Pero meron pong process na dadaanan. Pero ito yung tanong, bakit mo gagawin yung ginagawa mo? Di ba? Bakit ka magdi-devotion? Wala, kasi check ka na sa leader. Yun, kaya hindi ka nag-devotion. Kasi sa leader lang mag-check. Pero kung sinabi mo, kasi gusto ko makilala ng malalim ang Panginoon. Dahil alam ko meron siyang plano sa akin. Kaya hindi mo i-miss yung devotion mo. Hindi ka na pipilitin, hindi ka na kailangang i-check pa. Andiyan pa ba kayo? Okay, isa pa. Kailangan malinaw yung how mo. Anong how? Paano ko magagawa yon? Kapatid, hindi sa sarili mong lakas, kundi sa lakas na biyaya at kaloob sa iyo ng Diyos. Regalo. Ano sabihin? Yung regalo, hindi yan magiging sa iyo pag hindi mo ginamit. Pag hindi mo tinanggap yung regalo, hindi yan magiging sa iyo. Ano sabihin? Meron ng kaligtasan, meron ng lakas, kakayanan, andyan ng Holy Spirit. Kaya ano gagawin natin? Gamitin natin yung lakas para mabago yung buhay natin. Yung lakas na mula sa Diyos. No, kasi minsan nakadepende nga po tayo sa sarili nating lakas at minsan nakadepende lang tayo sa Lord. Si Lord ang gagawa. Pero hindi. Gusto ng Lord, He wants to work through you. Through you. Amen? Zechariah chapter 4 verse 6, ano pong sabi ng scripture? Not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty. Ang tagumpay po natin, hindi sa galing lakas husay po natin. Di ba? Parang isipin niyo po yung electric bike. E-bike, di ba? Parang normal na bike. Nakita na kayo yung talagang yung bike lang, ordinary. Pero magulat ka. Parang ang bilis. Bakit? Ang pika niya parang ganun lang. Pero bakit ang bilis? Bakit? Kasi kapatid, may kakaibang power na nagtutulak sa kanya. Kaya pwedeng ganun, pwedeng ang galaw mo ito lang, pero bakit mabilis? Kasi dumidepende ka doon sa power ng Diyos. Hindi sa lakas mo lang. Though ginagawa mo yung bahagi mo, pero nagtitiwala ka sa Panginoon. Amen? Nakakatuwa po kasi yung kwento. Merong yung mag-asawa po, no, isang pastor, yung wife niya, nagbike po sila. Yung bike ng wife niya, medyo mahal. So nagbike sila, sabi niya, tinatawanan siya ng misis niya. No, tumatanda ka na, iniiwanan siya, ino-overtaken siya, no? Hahabol na naman siya. Mamaya, iniiwan na naman siya. Sabi niya, ibang klase yung misis ko, ang lakas Alam niyo kung bakit? Yung bike pala ng misis niya, e-bike. Di ba? Yung e-bike kasi parang konti lang yung pika mo, pero 4 times yung lakas. Bakit? Kasi mayroong power na nandun. Kapatid, ganun din sa buhay natin. Pwedeng ikaw yung gumagawa, pero you need to trust and allow the Holy Spirit. Huwag mo siyang titignan lang na bagay na pagka may problema ka, let the force be with me. Lord, give me the force, give me the power. Hindi po ganun. It's not the power, He's your friend. Andyan po siya palagi. He is a person. Mahirap unawain kasi yung ama, madaling unawain kasi may tatay tayo. Yung anak, madaling unawain kasi anak tayo, may anak din tayo. Kung ikaw yung magulang.
Pero yung Holy Spirit, ang hirap intindihin kung yun ay person. Bakit? Lalo pag binasa mo yung New King James, ang nakalagay, Holy Ghost. Ganun naisip natin, di ba? Parang singaw lang. Tss. Pero totoo lang, He is a person. At paano ko sabihin sa inyong buhay siya at nandyan siya ngayon? Andito siya ngayon? Hindi ko pa sinasabi yung kasalanan mo. Pero alam mo na yung kasalanan mo kahit walang nakakaalam. Amen? Yan ay patunay na buhay ang Holy Spirit and He is a person. At gusto niya na magbago tayo. Amen? At kung papahintulutan lang natin ng Panginoon na susundin natin yung kalooban niya, will be like that e-bike. May ma-overtakean tayo. Sino? Yung mga dumidepende lang sa laman. Dumidepende sa lakas. Pwede mong ma-overtakean. Sabi sa kati mo, antindi mo. Amen. Alam niyo po, ako po, personally, nagkasakit po ko sa heart ko, 2 ugat po sa puso ko, yung barado. Kaya po pala ganun po pala, no? Inaatake na po pala ako sa puso habang nagpipreach ako. Bago ko grabe, no? Pero alam nyo, nakakatuwa po ang Panginoon kasi bakit ko natutunan na mag-discipline ako ng sarili ko sa pagkain? May mga bagay po ako na gusto kong kainin. Favorite ko talaga. Pero hindi ko na po kinakain. Kagabi po, birthday ng kuya, no, kahapon, ni Kuya Adam, punta kami sa buffet. Buffet yun, di ba? Pwede mong kainin lahat. Sarap, di ba? Pero niyo po, ang pinili ko, prutas, yung mga gulay, salad. Simula ako, salad. Greens. Yung lettuce, diba? Lettuce. Tapos, pipino, sibuyas, kamatis. Diba? Tapos, sumunod na kinain ko, gulay din. Ampalaya. Sino mahilig sa ampalaya dyan? Kanina tanghali, ampalaya kami, salad, sariwa. Hallelujah. Ewan ko kung naamoy nyo pa. Ampalaya. Tapos ano sunod? Ginataang kalabasa na may sitaw. At talong. Hallelujah. Na may konting hipon, may konting laman. Tas kare-kare, gulay. Tama? At may konting menudo, meat, walang taba. Portion, pero majority ng kinain ko, gulay. Diyan ba kayo? Pastor, di ba may lechon doon? Yes. Kumuha ko lechon, laman. Mayroong maliit na balat. I treat myself at times. Pero lahat ng kinain ko, para sa Panginoon. Are you listening? You have a greater why. At hindi yon ginawa mo sa sarili mo, kundi sa Panginoon. Kasi kung totoo lang, kung sa akin lang, naku, yung mga balat ng manok, fried chicken, naku, favorite nyo ba yon? Yung crispy-licious, juicy-licious, di ba? Pero alam nyo po, tonto yung mga anak ko, pagkatabi ko na. Bakit? Alam na nila yon kung saan pupunta yon. Alam na nila yun, babaklasin ko na yun, paborito ko po yun. Pero pinipili na po natin. Bakit? Hindi po para sa akin, kundi para sa Panginoon. Make your why clear. At gagamitin mo, hindi yung lakas mo, kundi yung lakas ng Panginoon. Ay listening, hindi po gagawin ko dahil sabi lang nung doktor ko para bumaba yung BP, bumaba yung cholesterol. Hindi, gagawin ko kasi gagamitin pa ako ng Panginoon. Ito'y templo ng Diyos. Hindi ko dapat ito lagyan ng mga bagay na magpaparumi dito. Are you listening? Still there? Naku, mukhang may bababa talaga yung sugar at BP dito at saka cholesterol. Pero hindi yun ang goal natin. Ang why natin, templo ng Diyos to, aalagaan ko. Bakit? Gagamitin ng Diyos tong katawang to para sa kanyang kadakilaan. Amen! No? So, kaya po napakahalaga, we need to trust the Lord. No? Kaya po si Apostle Paul, tignan nyo, no, maaring tayo rin po, kaya pag dumepende ka na sa Diyos, sabi mo, I am a disciplined person.
No, si Christ na kasi yung nananahan sa akin. Hindi ko kaya yan sa sarili ko. But Christ in me is stronger than the wrong desires in me. Mas malakas na si Lord ngayon. Totoo lang po, di ba dati pagkagising mo, bahala na. Pero ngayon tinatag ko po, no, hindi alam ng wife ko, hindi niya rin napapansin, pero napansin niya nung sinabi ko, na every time, hindi ako aalis ng bahay, na hindi ko naayos yung bed namin. Hindi ko naayos yung magulo siya, hindi. Dapat pag alis ko sa bed, pag umalis ako ng bahay, dapat yung kama, dapat nakaayos, no? Nakaayos yung comforter, yung mga una nakaayos. So that pagbalik namin sa kama, maayos yung bed. You're looking forward, ang ganda ng kama ko, ang sarap umuwi sa bahay. Di ba? So that yung wife ko, madalas po kasi si Ann yung unang natutulog. So pagpunta niya sa kama, makita niya, masarap, maganda yung kama. Masarap matulog. Tama po ba? Andiyan na ba kayo? Tanong ko, bago ka umalis kanina, kamusta yung kama mo? Yung kama mo na lang, di na yung kwarto. Natawa yung iba sa inyo, di ba? Nakita nyo, di ba? Simpleng bagay lang, di ba? Pero, tingnan nyo, you really can do that because you are a disciplined person. Itatatag natin, kaya ko yon, pero gagawan mo talaga in the strength na kaya pa. Bakit hindi mo napapanoorin yung pinapanood mong mali dati? Kasi meron ka ng greater purpose. Hindi ko dudumihan yung aking mata kasi galing ito sa Diyos. Templo ng Banal Espiritu, hindi ko gagamitin to sa anumang bagay na marumi. Amen? You have a greater why. Kaya po yung weakness natin, overcome natin. Kaya nga po sabi rin ni Apostle Paul, doon sa 2 Corinthians 12:9, no, yung weakness po natin, na-overcome natin. Bakit? My grace is all you need, sabi ng Lord. My power works best in weakness. So now, I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ can work through me. Hindi pa rin siya mag-isa. Hindi niya hiniwalayan si Lord. Hindi niya hinayaan lang si Lord, but work through me. Through me. Kinilala niya, in-acknowledge niya. Meron siyang greater why. At meron siyang how. Hindi siya, kundi ang Diyos. Kaya niya napagtagumpayan. Kapatid, kung magbabago lang tayo ng ating behavior, hindi nabago yung puso natin, babalik lang yung mali nating behavior. Kasi ang kailangan mabago yung puso. Di ba? Yung puso. Kasi pag nabago na yung puso natin, you'll have a greater why. Hindi mo nagagawin yung mali mong ginagawa. Hindi mo napapanoorin yung mali mong pinapanood. Magtitipid ka na talaga kasi alam mo galing sa Lord yan. Hindi ka gagastan na kung saan-saan. Palagi mayroong purpose, mayroong reason yung ginagawa mo. Yung oras mo, hindi mo sasayangin kung saan-saan. Yung oras mo sa church, pahahalagahan mo. Bakit? Kasi ito yung time ko with the Lord. Are you listening? No, hindi ka lang mag-aasikot dyan. Bakit? Kasi nga, meron ka ng greater why. Ang tingin mo, discipline ka. Hindi ka mahina. Dahil kundi meron kang lakas mula sa Diyos. Kasi pag minit natin yung need natin, no, if you're trying to meet a need or relieve a hurt with something besides God's grace, masasaktan tayo, magkakaproblema tayo. Bakit? Kasi pinipilit natin, ayusin yung problema natin, yung hurt natin, kaya hindi tayo maayos. Bakit? Doon lang natin ginagawa sa bahagi ng physical, not in the spirit. Hindi sa biyaya ng Panginoon. Kaya ang hirap magbitaw ng kapatawaran. Bakit? Kasi dumipende tayo sa ating kakayanan. Kaya sabi ng Panginoon, no, balikan natin. Si Paul po kasi nagpipray siya, Lord, pagalingin niyo ako. 3 times siya pinagpipray. Meron siyang dinadaanan nun, di naman in-specify ng Bible. 3 times siya pinagpipray na, Lord, alisin niyo to. Kasi minsan parang ganun tayo, Lord, kung wala lang ako nito, kung ganito lang ako, di ba, mas may magagawa ako.
Pero anong sagot ng Panginoon sa kanya? My grace is all you need. Yung biyaya ko'y sapat sa lahat ng iyong kailangan. Dahil yung kapangyarihan ko na ipapahayag pag ikaw ay mahina. Kaya we need to acknowledge our weakness before the Lord na hindi natin kaya mag-isa. Kailangan natin siya. So now I am glad to boast about my weakness. Pinagmamapuri niya na yung kanyang kahinaan. Bakit? So that the power of Christ can work through me. Meron ka bang kahinaan? Minsan tinatago natin yan eh. Pero alam niyo po, the more you acknowledge you are weak, na hindi mo kaya, the more Christ's power is stronger in your life. Magugulat ka, as long as you follow the Lord, as you trust Him, nakita mo doon ka pa merong malaking achievement, meron ka pang success in your life. Why? Dumepende ka na sa Panginoon. Hindi ka lang nagbago ng attitude mo, ng behavior mo. Pero dumepende ka na sa Diyos. Siya na yung kasama mo. Kasi po, totoo lang, pag dumepende tayo sa sarili natin lakas, hindi na bago puso, babalik lang tayo sa dati. Hindi natin aalisin yung bad habit. Kundi didepende tayo sa Panginoon. We'll trust the Lord. No, minsan po kasi parang, alam niyo yun, ang dami na natin nagawa, pero kulang pa rin. Kasi hindi sa Panginoon nagmula. Kaya sabi ni Paul, pinagmamapuri ko, pinagmamayabang ko yung aking kahinaan so that yung kapangyarihan ng Diyos ay manatili sa akin. Maganda pala, ipagbayabang natin talaga, o itaas natin na mahina tayo, magaling ang Diyos. So that makakilos ang Panginoon. Kaya kapatid, kung nandito ngayon, you feel para kang nakatenga, parang walang nangyaring progress. Kasi June lang po ngayon eh. Tanungin mo, nag-progress ba ako? Lumago ba ako sa pananampalataya? Meron bang nagbago sa buhay ko? Napunta ba ako sa next level ng faith ko? Kasi kung ang sagot natin, hindi, maybe, dumidepende tayo sa sarili ng nating lakas. Meron pa rin akong ugali na hindi ko mabago, meron pa rin akong bisyo kung hindi ko mabitawan. Maybe the problem, mali yung strategy natin. Dumidepende tayo sa sarili natin, hindi sa Diyos. Andyan pa ba kayo mga kapatid? Kapatid, it's not God, then me. It's not God, Him alone, but it's God working through me. Amen? Hindi ito yung babaguhin lang natin yung behavior natin, yung habits natin. Kundi hayaan natin si Jesus baguhin yung puso natin. Kaya sa oras ito, pwede po tayo manalangin. Let's ask the Lord, Lord, change me. Change my heart. Habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata ng lahat, samahan niyo po ko sa panalangin. Pwede natin ipanalangin yung ganito. Anong area ba ng buhay mo yung kailangan mo yung Panginoon? Pilit mo na baguhin to, pero nakita mo, parang walang nangyayari. Imbis na maayos, lalong nagkakaproblema. Hindi kaya, dumidepende ka lang sa sarili mong lakas, pangunawa, karunungan, at hindi sa lakas at biyaya ng Diyos. Habang nakatungo yung ulo, nakapikit yung mata, lapit ka sa Panginoon. Anong area yon? At habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata, pwede mo kasamahan sa panalangin. Kung ikaw yung taon to, that you need God. Lord, I need you right now. Kung kailangan mo si Lord ngayon, sa oras ito, samahan mo ka sa panalangin. Panginoon, kung Ama sa langit, salamat po sa salita ng katotohanan na ipinahayag niyo sa akin ngayon. Ayoko pong manatili na na-stuck ako dito po sa cycle na palagi na lang akong talunan
Palagi akong frustrated. Palaging merong guilt. Palaging merong kahihiyan. Panginoon, gusto ko na po ng tunay na pagbabago. Yung pagbabagong tumatagal at nananatili. At ngayon po natutunan ko, hindi pala po ito, it's not by might. Hindi rin to yung willpower ko. Hindi rin po yung mga resolution o mga plano na ginawa ko. Ito ay dahil sa inyo na kumikilos sa pamamagitan ko, sa buhay ko. Tulungan niyo po ako na makita ko ng malalim yung why, yung reason, yung purpose ninyo. Let me have that clear why, the greater why. At tulungan niyo rin po ako na dumipende ako sa inyong espiritu. So that, Lord, mapangyari ito at maitatag sa aking buhay. Kayo po ang aking tagumpay. Sa inyo ko po pinagkakatiwala ang lahat ng bagay na hindi ko kaya. Teach me, Lord, to do the things that you want me to do. And teach me to trust you sa mga bagay na kayo lang ang kayang gumawa. With me, through me. Salamat po. In Jesus' name. Amen. At kung sa oras nito, kapatid, ito yung unang pagkakataon. If this is the first time, gusto mo tanggapin si Jesus Christ sa buhay mo. Meron po ba tayong mga first time dyan? VIP natin? Meron po ba? First time? Ayan, okay. Kapatid, meron ba tayo? Palakpakan natin ang Lord sa buhay ng mga kapatid natin. First time. Okay. So, and if you want to receive Jesus Christ, samahan niyo ako sa panalangin tulad nito. Habang nakatungo yung ulo ng lahat, nakapikit yung mata, just pray with me this short prayer. Even though sa mga nasa live po, if this is your first time, I'd like you to pray with me. Samahan niyo ako sa prayer. Panginoong Hesus, kailangan kita. Pinilit ko na baguhin ang aking sarili, pero palagi ako nag-fail. Naniniwala ako na namatay ka para sa aking mga kasalanan at nabuhay ka mang muli para bigyan ako ng bagong buhay. Ngayon, sinusuko ko ang aking buhay. Ginagawa kitang Panginoon, Hari at tagapagligtas. Tinatanggap ko ang biyaya niyo na siyang magbabago sa akin mula sa loob, from the inside out. Salamat po sa pagpapatawad. Salamat sa paglilinis niyo sa akin. Salamat po dahil binago niyo na ako. Salamat po dahil ang pangalan ko ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. And all God's people say, Amen.